ang dahilan bakit pinalayas ng Diyos si Satanas sa langit. Welcome to Jepoy Channel, pero bago ang lahat iyong mabait na pindutin subscribe button para hindi ka makaligtaan ng anumang video mula sa amin. Si Satanas, na orihinal na nilikha bilang si Lucifer, ay isang espesyal na angelic na nilalang na isa sa mga pinakamalapit na anghel sa Diyos. Sa Ezekiel 28 at 12 versikulo hanggang 19, inilalarawan siya ng Biblia bilang panatak ng kasakdalan, puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan, ngunit pagkatapos ang lahat ay naging lubhang mali na humantong sa isa sa pinakamalaking paghihiwalay na naganap sa langit. Ngunit kung ano ang eksaktong nangyari? Lubos nilang iginagalang ang Diyos at sinasamba siya araw at gabi, ngunit isang araw, gumawa si Lucifer ng isang nakatutuwang desisyon na magpapabago sa kanyang pananampalataya magpakailanman. Makapangyarihang magpakumbaba sa ilalim ng trono ng makapangyarihan. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili na ako ay aakyat sa langit. Sa itaas ng mga bituin ng Diyos ay ilalagay ko ang aking trono sa itaas. Ako ay uupo sa bundok ng kapulungan sa dulong bahagi ng hilaga. Aakyat ako sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap at gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Isaias 14:12 hanggang 15. Kaya nagpatuloy si Lucifer upang itatag ang kanyang kaharian, na nilinlang ng isa ang mga anghel sa langit, na may bilang na 1/3 bahagi ng mga anghel sa langit. Ang mga anghel na ito ay nahulog sa mga kasinungalingan ni Lucifer at naniwala na sila ay maaaring maging bahagi ng kanyang bagong kaharian na malapit na niyang itatag. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ay nagkaroon ng matinding pagliko. Ang mga pakana at pakana ni Satanas ay nalaman ng ang makapangyarihan sa lahat na sumisiyasat sa mga puso ng mga tao at ng mga anggulo, ay tumitingin sa hinaharap at sinabi niya kay Lucifer, "Ikaw ay nasa Eden. Ang iyong puso ay ipinagmamalaki dahil sa iyong kagandahan. Iyong sinira ang iyong karunungan alang-alang sa iyong karangyaan." Kaya't si Michael, na siyang pinuno ng hukbo ng liwanag, ay binunot ang kanyang tabak kasama ng kanyang mga anghel, at sila ay nakipaglaban sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay lumaban, ngunit siya ay natalo. At wala nang lugar para sa kanila sa langit, at ang dakilang dragon, tinatawag na Satanas, ay itinapon sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Ngunit hindi iyon ang wakas. Alam na alam ni Satanas na ang kanyang panahon ay limitado ang isang lupa. Alam na ang pinakamahusay na paghihiganti laban sa Diyos ay ang linlangin at italikod ang mga puso ng sangkatauhan, ang kanyang pinakaiingatang nilikha palayo sa kanya, upang sila ay makasalo sa kanyang dakilang pagkawasak na inihanda para sa kanya. Kaya ipinagkaloob ng Diyos sa sangkatauhan ang kapangyarihan upang madaig si Satanas at ang kanyang mga pakana hanggang sa dumating ang kanyang araw ng pagkawasak na malapit ng dumating.